Bukod sa pagkabit ng mga CCTV camera sa ilang paaralan, binuo na rin ang eSabak o Electronic Students Anti-Bullying Action Center sa Facebook. Ito ay bilang tugon ng Department of Education sa mga biktima ng bullying. May news to go si Rida Reyes. Halos maluha-luha ang grade 5 student na si Patrick, di niya tunay na pangalan habang ikinikwento kung paano siya umano binuli ng kaklase kamakailan. Naiyak nga ako nung kasi nung sinunod niya ako ng PGB sa nasaktan ako. Pagdating ko sa bahay, may sugat pa lang. Nasaktan po ako kasi po hindi ako sanay na minumura ko na ibang tao. Wala, siya lang po unang tao na bumula sa akin. Sa takot na maulit pa ang insidente, inireport ni Patrick ang nangyari sa anti-bully advisor ng eskwelahan. Humingi ng paumanhin si alias Joshua. Inamin din niya na gumaganti lang din siya dahil may mga nauna ring nambully sa kanya. Dati po, meron po nanuntok sa akin. Oh, ano ginawa mo? Ano po, binantayan niya ko po siya. Tapos minsan po yung iba po di ko po sinasabi. Baka po pagalitan ako. Hindi na po ako nambubuli. Agad na pinagharap at nagkaayos naman ang dalawang bata. Pero para maiwasan ang mga insidente ng bullying, naglagay na ng CCTV sa mga sulok ng paaralang ito para bantayan ang kilos ng mga mag-aaral. Usually emotional po kasi doon pag takot po silang magsabi, sinasarili na lang po nila yon. Malaga po yung agad-agaran na mga intervention. Sa pinakahuling tala ng Department of Education, mahigit 5,000 kaso ng bullying ang nai-report sangkot ang mga elementary at high school student. Pinakamataas ang naitalang mga kaso ng bullying sa Region 7 na sinundan ng NCR. Ito raw ang dahilan kaya binuo ang eSabak o Electronic Students Anti-Bullying Action Center sa Facebook. Sa loob pa lang ng 2 linggo, naipon na ang mga reklamong ipinadadala ng mismong mga biktima ng bullying o kaya'y mga magulang nila. Karamihan, mga insidente ng cyberbullying gamit ang social networking sites gaya ng Facebook. Students tend to explore and find other use for technology which sometimes lead to bullying. Ka-counsel natin yung bata upang ipaalam sa kanya ang mga mali sa kanyang ginawa at yung bata naman na naging biktima ng bullying, ipapaalam din natin sa kanya na hindi dapat masira ang kanyang self-confidence at itataas natin yung kanyang moral sa pag-aaral. Pero di lang mga estudyanteng bully ang kanilang tinutugunan, kundi maging mga reklamong may kinalaman sa mga guro na siyang nambubuli. Makatakot sila katakot. Siyempre, apektado bata dun di ba? Basta yung bawat mangyari sa kanya, kailangan alam mo. Kasi dapat hindi natatakot yung bata. Aminado ang DepEd, seryosong banta pa rin ang bullying sa loob man o sa labas ng paaralan. Pero kung tutuusin, gaano man daw karami ang mga pulisiyang kanilang ipatutupad laban dito, wala pa ring saysay kung hindi magmumula sa mga magulang ang pagbabantay sa mga anak. Rida Reyes, GMA News.